Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Again, kaunting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakita ko po isang post sa Facebook na nakalagay, "Money is the root of all evil." Well, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, hindi po yun na nakalagay sa Bible. Hindi po money is the root of all evil. Mana pa, the love of money is the root of all evil. Yun po yung makikita nyo sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. So baka po ma-deceive kayo at hindi nyo napansin, naging trending, hindi po money is the root of all evil, but rather the love of money, yung sobrang pag-ibig sa salapi. Ang salapi po ay dapat tayo ang kumokontrol. Hindi tayo ang kinokontrol. Dapat po ang salapi, yan ay instrumento lang. Gamitin mo sa ikaiigi ng buhay mo, gamitin mo sa ikapaglilingkod sa Panginoon. Pero kapag ka ang salapi ay parang nalunod ka na at parang siya na ang Panginoon mo, naku, maling-mali po yan at delikado. Kaya yun yung sinabi ng 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya po alam nyo, kahit sa Bible, kung titignan nyo ang mga talata sa Bible, pagdating sa pagbibigay, about giving o give, meron po total verses na 879. Tapos pagdating naman sa salitang heaven ay 578 lang. So lumalabas ang Biblia ay mas tumalakay patungkol sa pagbibigay kaysa sa langit. Bakit? Kung titignan nyo, mas importante ang langit kaysa sa pagbibigay. Kasi mga kapatid, mga minamahal, itong patungkol sa salapi ay madalas nagiging hadlang para ang tao ay malapit sa Diyos. Kaya ang daming tinatalakay ng Biblia patungkol sa kaperahan, pagbibigay, pag-handle ng pera. Kasi pag hindi ka tumama dyan, magiging daan yan para ilayo ka sa Diyos at hindi ka makakarating sa langit. Ito po yung nagiging kaagaw ng Diyos sa tao, yung salapi. Hindi mag-church kasi may trabaho ng linggo. Hindi magsisimba, nag-overtime. Lagi nalalayo ang tao dahil sa salapi. Nalalayo sa Diyos. Kaya nakalagay po sa aking note, money is a great slave, but a horrible master. Pag hindi po natin na-handle ng tama ang kaperahan na ibinigay lang naman ng Diyos at ipinagkatiwala sa atin, ito po ay magiging daan para tayo masira, malugmok sa kasalanan o malayo sa Diyos. Kaya hindi po ganun kadali. May nagbiro, kung the love of money raw is the root of all evil, sabi naman ng nagbiro, nakalagay naman, the lack of money is the branch of all evil. So mga kapatid, totoo po, mahirap ang walang pera. Mahirap din naman ang sumobra sa pera na hindi mo kayang i-manage. Nakalagay sa aking notes ulit, babanggitin ko, your possession should not possess you. Your possession should not possess you. Nawa po ay huwag maging dahilan ang kawalan ng pananalapi para tayo hindi makapaglingkod sa Diyos. At huwag din maging dahilan dahil sa sobra naman ng iyong pananalapi ay hindi ka na rin nakapaglingkod sa Diyos at hindi ka na rin nakapagpa sa Diyos dahil ang dinyos mo na ay yung salapi mo. So mga kapatid, sa harap po ng Diyos, hindi masamang magkaroon ng pera. Pero kung mas magiging higit pa ang tingin mo sa salapi na parang siya na ang dinyos mo, then that's the time na the love of money is the root of all evil. Paghusayin po natin, pag-igtingin natin, pag-igihin natin kung ano man ang salaping ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So muli, magandang araw po sa inyong lahat. Naway kinapulutan nyo ng aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano. God bless you.